Bible yan, mga kapatid. At yan ay napakadalang ituro, napakadalang mapakinggan dahil ayaw pag-usapan yan. Lagi ang gusto ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay maawain. Ang Diyos ay pasyensyoso. Tama naman yun. Hindi naman natin pinagkakait yun. Pero tama din yan. Di ka? So lahat ng tama ating pag-usapan. Wag lang doon sa mga tama na gustong-gusto mo. Pero doon sa tama na ayaw mapakinggan, pag-uusapan din natin yan. Dahil hindi naman kailangan mamili tayo. Lahat pakinggan natin pagsalita ng Diyos. At kung ayaw mo nito, ay problema. Hindi ko problema yon. Tama? Ba't ilalagay ito ng Bible kung hindi ito totoo? Una, dapat nating maintindihan, una, ay yung the reality of the Father's wrath. The reality. Para hindi tayo magtagal, the reality of the Father's wrath. Ang Ama ay tunay na nagagalit. Kung paano ang Ama ay tunay kung magmahal, tunay kung maawa, tunay kung magbiyaya, tunay rin siyang magalit. Hindi tayo doon lang sa tunay siyang magmahal. Siya rin ay tunay na magalit. Kaya ba naniniwala doon? Marami ng kapahayagan. Ang pinakamatinding kapahayagan ng galit ng Diyos ay impyerno. Una, the reality of the Father's wrath, under na yan. You know why? Because God is not unrighteous. The reality of the Father's wrath is because God is not unrighteous. Ang Diyos po ay hindi liko. Kaya ayaw niya ng kalikuan. Amen? Ang Diyos po ay mabuti. Pero sana iwasan niyong sabihin na ang Diyos ay mabait. Ang Diyos po hindi mabait. Ang Diyos ay mabuti. Ano po ang ibig sabihin ng mabuti? Ang Diyos may ginagalawang standard. May ginagalawang standard. Ang mabait, husto lang sa bait, pero maraming nilalabag. Sa totoo na, maraming pagkamabait, marami kang kinakain. Tayo minsan mas maawain pa sa Diyos eh. Sa totoo na. Pero hindi ganyan Diyos. Ang Diyos tatayo kung ano yung tama. Ayaw mo man o hindi. Ang Diyos ay mabuti. Bakit? Lagi siyang gagawa ng tama. Yun ang mabuti. Nasa standard. Kaya nga sabi, ba't mo tinatawag na mabuti? Isa naman ang mabuti. Diyos lang. Bakit Diyos lang ang mabuti? Kasi siya lang ang walang kasalanan. Maraming tao mabait, pero hindi mabuti. Iba ang bait sa buti. Tama ba? Matindi pa nga yung mabait eh. Dami sinisirang kama yan. Dami sinisirang unan yan, yung mabait. Diga? Kailangan natin ay mabuti. Magkaiba ang mabuti at mabait. Ang problema sa mabait, kahit ang Diyos, dilalabanan na niya dahil sa kabaitan. Ako'y mabait sa anak ko. At gusto ko rin maging mabuti sa kanya. Hindi porke anak ko siya, kakampihan ko lagi siya. Lalatugang kita talaga. Pag mumuro-muro sa amin, lalatugan talaga kita. Pero yung bait, hayaan mo na. Pasensyahan mo na. Tama, isang araw, problema mo yan. Problema mo yan. Hanggat ang bata mahuhubog mo, pahubugin mo. Bakit? Paglaki na yan, may kanya na yan. Lalaban na yan sa'yo. Siyempre, hindi mo naman tutupuhan. Nung bata ngayon, hindi mo tinuruan. Hindi lalo pag matanda na. Kaya yung pangaral ng yung the Father's role, ang ganda nun. Amen? The reality of the Father's wrath, you know why? Because God is not unrighteous. Tingnan niyo po, ang Hebrew 1 verse 9.
Hebrew 1 verse 9. Inibig mo ang katwiran at kinapuutan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos ay nagbubuo sa iyo ng langis ng kasayan higit sa iyong mga kasamaan. Inibig mo ang katwiran. Ang mahal ng Diyos, katwiran. Bakit? Dahil siya nga ay banal. Banal ang Diyos. Kaya ang Panginoon hindi unrighteous. Kaya ang Diyos ay may galit. Kapag hindi matuwid, kinapupuutan mo ang kasamaan. Are you with me? Alam niyo mga kapatid, sabi nga sa inyo lagi, iba ang minahal kaysa kamahal-mahal. Iba ang kinaawaan kaysa kaawa-awa. Tatandaan po natin yan. Hindi ho tayo kaawa-awa. Tayo ay kasuklam-suklam. A froward heart is abomination unto the Lord. Ang suwail na puso ay kasuklam-suklam sa Diyos. Bakit tayo minahal? Bakit tayo minahal? Yes, minahal niya tayo sa Kanya rin. Ayaw kung bakit tayo nagawang mahalin niya? Na hindi na-compromise ang kanyang kabanalan. Nag-provide siya ng kabanalan para sa atin, para mamahal niya tayo na hindi na-compromise ang kanyang kabanalan. Minahal tayo niya kay Kristong kabanalan. Bakit hindi tayo kamahal-mahal? Makasalanan tayo. Amen? Kaya sabi ng Psalms 7:11, tingnan niyo po, Psalms 7:11, ang Diyos ay matuwid na hukom, oo, Diyos na may galit araw-araw. Hanggat may kasalanan, ang Diyos ay may galit. Hanggat siya'y matuwid, siya'y may galit. Ano kanya kinagagalitan? Kapuutan. Kaya ngayong ating binasa, ang mundo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Bakit? Ang mundo ay nasa kasalanan. Eh, hindi laging tama ang God loves you. Tama sabihin niya sa mga anak ng Diyos. Pero hanggat wala ka kay Kristo, you must be in Christ. Naintindihan niyo ba yan? Well, hindi tayo nagpaparaos lang ng oras. Hindi tayo para matayuan ko lang yung ako ngayon ang magtuturo. Ako iniwala, ang salita ng Diyos, totoo yan. Yan may tangkilikin mo o hindi. Yan may tanggapin mo o hindi. Yan ay totoo. Sa totoo na, batakot talaga tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ay may galit. In fact, siya may galit, araw-araw. Amen? Bakit? Araw-araw. In fact, hindi lang sa araw-araw, lagi siyang banal. Lagi siyang matuwid. Naintindihan mo ba? Sa totoo na, magpakatotoo lang tayo. Kung wala talaga si Kristo, tayo'y hindi talaga makatutunhay sa Ama. Kahit tayo na kay Kristo na ngayon, bakit? Gano'n kakasiguradong masunurin talaga tayo? Magpakatotoo lang tayo. Ha? The reality of the Father's wrath, hindi ho ito imahinasyon. Hindi ito exaggeration. Ito ay realidad. Bakit naputok ang bulkan? Bakit nabulwak ang tubig sa dagat? Bakit lumilindol? Bakit namamatay? Bakit nagkakasakit? Ba't ang daming kalamidad? Dahil ang Diyos ay hindi tuwa sa kasalanan. Alam mo, ang mundong mapayapa sa kabila ng makasalanan, where is God? Talagang, ang iba yun iba na tingin agad sa akin Uy, nagsisimula pa lang ako. Amen? Okay. Alam niyo mga batid, bulayin niyo ang katotohanan. Bakit magulo sa mundo? Kasi dahil may Diyos. Minsan iba ang tingin sa Diyos kung may Diyos, bakit magulo? Kaya nga magulo dahil may Diyos. Bakit? Tingnan mo ang mundo natin. Nakakatuwa ba sa paningin ng matuwid na Diyos? Paano kang aasa? Talamak ang immoralidad. Taklamak ang lahat ng kasalanan ginagawa ng mundo. Tapos gusto mong mundo'y payapa. Ang nakakalungkot yan, contributor pa ang Kristiyano minsan.
Dapat tayo yung asin eh. Sabi ng Bible, tayo yung asin. Dapat tayo yung, at least kahit paano, ay nagpiprevent. Tayo yung ilaw at kahit paano sana tayo yung nagliliwanag. Pero nakakalungkot na katotohanan, ang gulong-gulo ng mundo, kasali ka pa. Bulok ng mundo, nasali pa tayo. Man? The reality. Do you believe that? Is that in the Bible? Hindi pala ito ang Bible ko. Is that in the Bible? Sa totoo na mga batid, kaya biyaya yung tayo buhay pa. Biyaya tayo maligtas. Bakit? Ba't hindi natin silipin, lingusin ang ating dinaanan? Magpapasalamat ka na lang, naaawa pa ang Diyos sa atin. Oo. Because God is not unrighteous. Ito ba malupit? Letter B. Not only because God is not unrighteous, but also because God is not unsighted to sin. Ang ibig sabihin lang, ang Diyos na matuwid, banal, kaya napupuot, hindi naman siya bulag sa kasalanan. Amen? Kaya kung wala si Kristo sa atin, nasa ilalim pa rin tayo ng puot ng Diyos. Ang sabi ng John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima ay mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Hanggat wala ka kay Kristo, mananatili talaga ang puot sa iyo ng Diyos. At tapos sasabihin mo, God loves you. Hindi, nananatili nga sa iyo ang puot ng Diyos hanggat wala ka kay Kristo. Amen? Yan ang hindi ipinapangaral. Puro love, 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 love. Genesis 6 verse 5, alam na alam po natin yan. Ang Diyos ay may galit. Bakit? Reality ito. Because God is not unrighteous. Ang Diyos ay hindi liko. In fact, namumuhi siya sa kalikuan. Kaya wag tayong magtigas-tigasan sa mali. Anong uubra natin? Tama? Ang kasalanan pinagsisisihan, hindi pinagmamatigasan. Ano ka totoong ilalaban mo sa Diyos? Alam mo, ang sino mang sa ating sutil sa mali, saksakan ay yabang. Ano ka totoong ipagmamalaki mo? Kung talagang ayaw mong sumunod sa Diyos, gumawa ka ng iyo. Amen? Nakikihiram ka lang sa Diyos para magmatigas ka sa Kanya. Let me warn you, ang Diyos ay may galit. Kahit sa anak ng Diyos. Bakit? Ba't siya namamalo? Bakit may prodigal son? Bakit may Pedro? Bakit may David? Alam niyo po, ang kasalanan napapatawad pero ang konsekwensya hindi agad naaalis. O halimbawa, nakabuntis ka. Yes, napatawad ka. Pero yung buntis, hindi naalis siya. Tama ba? Oo. Naintindihan ba? Nagkasala na pa ang niya. Nagkasala na wala pa sa panahon ng dali na. O, napatawad ka. Pero yung konsekwensya, nakabukol. Hindi mo mahialis yung konsekwensya. Bakit? Ay, bukol ganiyog. Tama ba? Ang pagpapatawad andun. Pero yung resulta, hindi nawawala yan. Kaya wag nating paglaruan yan. Tama ba? Okay. Because God is not unsighted to sin. Ganyan po ang Genesis 6 verse 5. At nakita ng Panginoon. Nakita ng Panginoon. Tayo ba'y aware pa dyan? Nakita ng Panginoon. Amen? Oh, yan ang nakakatakot. Yan pa nakakalungkot. Mahina na ang takot sa Panginoon. Yan po ang nakakatakot ngayon sa henerasyon ng mga Kristiyano. Kalyo na ang puso. Amen? Itong tatandaan ninyo. May mabigat na saway sa mga nagpapabaya ng kanilang lakad. At ang nagtatanim sa saway ay papatayin. Proverbs 29 verse 1. Ang masaway malimit at nagmamatigas
ay parang liig ng nabali, walang kagalingan. Bakit? Ang Diyos ay nagagalit din. Amen. In fact, mga kapatid, yun ay love. Ito yung yelo. Ang lamig pero mainit. Kaya pinakahawak ka ng yelo, yung malaki, ang lamig yan. Pero tagalin mo sa iyong kamay, ang init. Parang nakakapaso din. Ang pag-ibig ng Diyos nakakapaso din yan. Kaya nga tinatampal niya, mahal ka niya eh. Man, hindi galit yan. Pagmamahal pa rin yan. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging parang one-sided. Lahat tayo dapat ay umiyak sa Panginoon. Magpakababa lagi sa Panginoon. Ang madalas na masaway, nagpapatigas ang kanyang leeg, biglang mababali. Walang kagamutan. Magaling pa yung kamay at least. Nalalagyan ng bakal. Oo, pero ang liig, pag yan nabali, wala nang kagamutan yan. Kaya wag tayo magtitigas-tigasan sa Diyos. Saka makakarating. Kaya may nasa lupa rin lang ng Panginoon. Amen? Kung ikay nakagawa na yung daigdig, baka ako sumama pa sa iyo. Pero kung ikay na may naikigamit din lang ng Panginoon, sino ka? Ha? Ano tingin mo sa sarili mo? Are you with me? Amen? Pagka-hambog-hambog ng mga taong ayaw sa Diyos, gumawa na yung daigdig. Gumawa na yung mata, yung hindi napikit. Amen ba? Sa totoo na mga kapatid, naaabot nyo ba yung bulay natin? Who are we? Not to humble ourselves down before God. Okay. At nakita ng Panginoon. Ano pa? Na mabigat ang kasamaan. Alam mo mga kapatid, tayo bilang makasalanan, ibang tumingin sa kasalanan. Nakakatawa pa nga tayo dyan eh. Di ka? Pero ibang tumingin ng banal na mata ng Diyos. Hindi katulad ng ating mata. Ang ating mata nakakapaglaro pa sa kasalanan. Pero ang Diyos, sabi ng Habakuk, hindi man lang niya maititig ang kanyang mata sa kasamaan. Banal ang Diyos. Para yakapin ang mali. Niyakap lang naman tayo dahil tayo pinapaging banal sa kabanalan ni Kristo. Naintindihan niyo ba yan? Pasalamat tayo na kay Kristo. At ipasalamat din natin ang Holy Spirit. Bakit? Ipinaunawa yan sa atin ng Holy Spirit. Kaya ang Trinity ang gumawa ng kaligtasan. 17, verse 9 and 10. Kanya pa ba kayo? Nakibasa niyong lahat. Basa. Stop. Sino nakakaalam? Sabi, ang puso'y magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sino nakakaalam? Bakit, mga kapatid? Ang punto natin, the reality of the Father's wrath, number 1, because God is not unrighteous. And then number 2, God is not unsighted to sin. Sino nakakakita talaga na ang puso'y magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama? Sinong makakaalam? May sinagot yan ay verse 10, sino yon? Kaya ang Diyos ay may galit kasi alam niya ang kasamaan. Tama ba? Napagtatakloban natin yan sa ating kapwa, pero sa Diyos hindi. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay ng bawat tao ng ayon sa kanikanyang lakad, ayon sa bunga ng kanikanyang mga gawain. Yan ang sinasabi ko. Ba't gaganda ang mundo sa nakikita ng Diyos? Siya ang nagbibigay ng bunga ng kanikanyang mga gawain. Anong dapat lang ibigay sa mundong ito? Kapayapaan? No way. No way. Kaya nga isang araw, ito'y gugunawin eh. At papalitan ng bagong daigdig. Mind you, huwag natin makakalimutan yon. Hindi pa siya dumarating na aaliw na tayo sa mundong ito. Nakakalungkot, para hindi tayo Bible believer. Di ka? Porque, ay, wala pa namang kulog. Wala pa naman.
Mga kapatid, isang araw, in a sudden, in just a twinkling of an eye. Di nga sabi, isang kisap mata, magugulantan na lang tayo. Tayo glorified body na. Hindi maaari, hindi mangyayari yan. Yung ang first coming ni Christ, iniwala din, nangyari eh. At yung second coming of Christ, mangyayari din, pero tayo dinadaya ng dyablo. Tayong naaaliw sa mundong ito. Hindi natin naaalala na ang Diyos isang araw magbubuhos ng galit sa mundong ito. Pupugnawin ang mundong ito. Kaya magyaman ka ng kayamanan, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. But gugunawin to. Ha? Paano makapag-ipon ng yaman sa langit? Tamad mo sa Panginoon. Ha? Minsan tayo mga kapatid, parang part lang ng program ang pagbabible. No. We must feel that the Word of God is sincere. That's the Word of God. Huwag mo itumpik-tumpik. Sino ka para magpatumpik-tumpik? Bakit? Hindi ka mangyayari salita ng Diyos dahil patumpik-tumpik ka? Nakakatakot pag nangyari na yan. Don't ignore. Kanina nakapakinig ako ng preacher kay Brother Rani. Iba talaga natuturuan ng DT. Ano yan? Daytime. Meeting na yan, preaching. Purpose. Katuwa. Tapos kasagsagan ng experience na pagsubok. Digay, magkasama na yung salita ng Diyos sa yung pagsubok. Ngaling-haling na lumuha ang ngipin. Yung mata. Mga kapatid, huwag tayong palinay-linay. Ang Panginoon ay darating gaya ng magnanakaw. Hindi nagpapaalam ang magnanakaw. Ay, wala sumbat. Ay, pupunta sa inyo ha. Bakit? Ako magnanakaw. Wala. Ang magnanakaw darating na hindi mo alam. Diyan itinulad ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya sabi ni Bots Conde, nang nakikinig pa sa DCIS, ako'y naniniwalang ang Panginoon ay darating any moment. Kaya ako'y gustong mabuhay ng aktibo sa Diyos. Kasi anytime ng Panginoon ay pwede mabuhay. Pero ako'y magpaplano na parang ang Diyos ay 1,000 taon pa magdarating. Hindi naman problema yung mundo eh. Ang problema, yung wala ka nang magawa kay Kristo dahil ng mundo. Naintindihan niyo ba yan? Kaya nga binanatan ni Pablo yung mga taga-Tesalonica dahil ng maling information sa second coming of Christ. Hindi na tumarabaho darating na din naman ang Panginoon. Sala yun. Kaya nga magtrabaho ka dahil darating ang Panginoon. Ang tunay na paghahanda, lalo kang gumawa. Tama? Kasi ang Panginoon po ay sinabi niya, may galit siya. Ibubugso niyan isang araw. Naranasan niya sa panahon ni Noe. Naranasan niya sa panahon ng Sodoma at Gomorrah. Naranasan niya sa mga maraming kalamidad. Naranasan niya ng Samaria nung magpadala ang Diyos ng matinding kagutom. Naranasan niya ng Egypt nung padala ng gutom. At bawat kamatayan na nagaganap sa buhay ng tao, yan ay isa pa ring expression ng galit ng Diyos sa kasalanan. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga batid, wag nating tratuhin ang salita ng Diyos na, yes, tama yan, pero anong gagawin ko? Sige namang gaya ng buhos. Amen? Wala talaga mangyayari sa atin. Nagustuhan ko yung pinagagawa doon sa young people. Ako o sana iakyat na kanina din sinabihan ako ng madam na ako ay maghilamos. Siyempre naman, madam ang nagsabi Kasi basta sinabi niya, sunod. Dali, wag kang umakyat. Maghilamos ka man lang, magtutbrush ka na rin. Kasi ako hindi nakatulog kagabi ng ayos. Sa dami kong nakain. Dahil yung ganun ako hinainan ng may patis na tuna. Ay ako'y nagkamay. Ako ang umubos ang bahaw ng maliit na kaldero. Kaya ako'y takot tumulog ng masarap. Baka wala ng kisingan. Hindi talaga ako nakatulog. Kaya ako'y doon sa office nakatulog. Tayo nasa tulugan na. Naintindihan niyo ba yan? Because God is not unsated. Ang Diyos talaga yan Siya'y matuwid at siya hindi bulag sa kalikuan. Kita niya yan. Hebrew chapter 4 verse 13.
Hebrew chapter 4, verse 13. Alam na alam po natin yan. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. Kaya ang Diyos ay may galit, kita niya ang kanyang kagagalitan. Hindi siya nakapiring. Ang batas ng tao napipiringan, pero ang hustisya ng Diyos hindi. Hindi napipiringan ang hustisya ng Diyos. Alam mo, kaya sabi nila, nasaan ang justice ng Diyos? Oh, galakas ang loob sa justice. Alam mo, ano itatayo mo sa hustisya ng Diyos kung wala si Kristo? Tayo yung makasalanan. Para maging patas, parurusahan ka. Pero salamat, si Kristo ang pinarusahan sa ganang atin. So the reality of the Father's wrath. Number 2, the reasons of the Father's wrath. The reasons. Pwede nating tanong ko yan, who provokes God's anger? Who provokes God's anger? Ano yung humihila? Ano yung nagpapayamot sa Diyos? Ano yung gumagalit sa Diyos? Number 1, those who oppose and reject the truth. Alam mo, ang nagpapagalit, nagpapagalting, nagpapasilakbo ng dugo, kumbaga sa taong usapan, pinasisilakbo mong dugo ko sa iyo, eh! Tama ba? Tama ba ang termino yun? Pagka tayo nagagalit, huwag mong pasilakbuhin ang dugo ko. Ang garning ako'y low blood. Ano? Ang nagpapagalit? Yung mga taong sumang at tinatanggihan ang katotohanan. Are you with me? Kung ikaw ay lalaki, magpakalalaki ka. Huwag mong labanan ng katotohanan na ikaw ay lalaki. Amen! Ipasalamat mo sa Diyos na isa kang lalaki. Amen? Ipasalamat mo sa Diyos na isa kang babae. Dahil kung ikay babae at naghahanap ka pa na ikay maging lalaki, you oppose God. You reject the truth. God hates you. Meron kasi ako nababalita, ang babae piling lalaki. Ano kasi Tina? Siya nga binago ng Panginoon eh. Diga? Walang imposible sa Diyos. Basta si Kristo ay nasa iyo, kaya kang baguhin. Walang imposible sa Diyos. Ano pang maraming pagtutol? Alam mo, wag natin tutulan ang katotohanan. Wag tayong makipagkatuwiranan sa katotohanan. Sa totoo na, ang Diyos ay katwiran. Tayo magaling mga tuwiran. Hindi uubra yun. Anong katwiran ni Adan? Ikaw ay Panginoon, binigyan mo ko ng babae. Hindi ka? Sabi ng babae, kasi Panginoon yung ahas. Tama ang tao, hindi talaga maangkin yung pagkukulang. Manunuro pa ng iba mangdadamay pa ng iba nag-enjoy sa mali, tapos manunuro ng iba. Maganda'y bumaba, tumingi ng tawad, hindi manunuro pa ng iba. Tama ba? Mga batid, huwag tayo magtuturo-turo. Masarap yak mo yan fishball. Pero sa pagkakasala, aminin, huwag manisi. Magsisi, huwag manisi. Tama ba? Ano sabi ng Roma 1:18 hanggang 20? Roma 1:18 hanggang 20. For the wrath of God is revealed. Yan. Ang galit ng Diyos, puot ng Diyos ay nahayag from heaven. Yan. Against. Meron siyang talagang kinasasanhian. Kumbaga sa terminong pantao, yun nga, kinasisilakbuhan ng dugo. Alin? Against all ungodliness. Siya'y galit na galit sa lahat ng kasamaan. At unrighteousness of man. Ito pa malupit. Who hold the truth in unrighteousness. Anong idea niyan? Ipinipilit mo ang mali na maging tama. Kaya yung mga kabaklang ipinapasa dyan, talagang God hates.
Yung pinipilit ipasa yung divorce. Pinipilit ipasa yung mga, ano ba yan? LB, ano yan? Barbecue. Para madaling maintindihan, barbecue. Di ka? Bet mo ipipilit yung ayaw ng Diyos. Sino ka? Kayo ba naniniwala, ang pagpapalay nasa pag-ayon ng Diyos? Nasa pag-ayon sa Diyos. Ano ba ang tunay na pagpapala? Diyos mismo. Pag ang Diyos mismo kaayon mo, pagpapala na yon. Hindi yung makukuha natin sa mga bagay ng mundo na nilabanan natin ng Diyos. Ang esensya ng pagpapala, kaayon mo mismo ang Diyos. Bakit? Ibang umismile ang Diyos. Ibang mag-thumbs up ang Diyos. Amen. Okay ka, kita ko sinungaling ka. Di ka? Mga batid, hindi mo natin madadaya ang Diyos. May totoo tayo magpapakaaliw-aliw. Sabi nga sa inyo, may nangawil sa dagat, maghapon, halos, walang huli. Tapos yung tatlong mga lalaking kabataan, tiningnan ng kanyang pisnit, ang daming laman. Sabi, bakit kayo walang hulis pa ang awil kayo ang dami? Pero yung isang bata, ngaling-ngaling ng isugod sa ospital at mamamatay na. Bakit? Nang mapansin yung pamain, hindi uhod, maliliit na ahas. Sapat na parang isang bata yung ospital sa dami na nakakagat. Huwag nating maliitin ang pagsisinungaling. Huwag nating maliitin ang maliliit na mga kubling kasalanan, pagsisihan yan. Dahil yan ay katumbas ng isang ahas pag nakarami. Hindi natin pwedeng laruin ang kasalanan. Bakit? Ang Diyos ay hindi naglalaro dyan. God hates sin. Ang sabi pa nila, God hates sin, but He loves the sinner. Hindi totoo yan. Ikaw nga, matilabsikan laan ng tae, tilabsik lang, may tae ka na rin. Tilabsik lang yung lalo kung napuruhan ka. Tama ba? Ganon din yan, mga kapatid. Kaya mabaho ka na dahil talagang ikaw ay hindi tilabsik lang, napuruhan ka ng kasalanan. At saka, sa impyerno, hindi naman dadalhin sa impyerno yung kasalanan yung nagkasala. Tama ba? Walang makasalanan kung walang kasalanan. Psalms chapter 5, verse 1 and 5, alam natin yan, namumuhi siya sa manggagawa ng katampalasanan. So, ano sabi ng 118? Oh, verse 19, tuloy natin, verse 19. Yun, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Alam naman nila Bakit gagawa pa ng Diyos-Diyusan? Alam namang may Diyos. Di ka? Alam namang may Diyos. Bakit kay itong taong ito ayaw susunod? Alam namang may Panginoon. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito pinahayag ng Diyos sa kanila. Verse 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangit, ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag. Sapagkat anto sa magitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Ay mga batid, tumingin ka lang sa mundo, halata mo may Diyos Tama? Ha? Huwag mo mamaliitin yung balahibo mo sa ilong. Hindi mo kayang gumawa na yan. Amen? Lahat ng nakikita mo sa daigdig, yan ay nakaturo sa Diyos. Tama ba? Naintindihan niyo ba? Opo. Yan po yan. Those who oppose. 2 Thessalonians, tingnan po natin. 2 Thessalonians chapter 2, verse 10 to 12. Ito yung mga nagpo-provoke. Ito ba yung nagpapasigalbo? Ito po yung nagpapangit-ngit. Amen? Alam niyo yung nagpapangit-ngit? At may bongdaya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan, upang sila'y mga ligtas, hindi tinanggap ang katotohanan. Maraming taong ayaw sa katotohanan. Verse 11, dahil dito'y pinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian, upang magpaniwala sila sa kasinungalingan. Verse 12, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsasampalataya sa katotohanan,
kundi nangalugod sa kalikuan. Yan. Yan ang nagpapagalit sa Diyos. Mas masaya ka pa sa mali, pero ayaw mo ng katotohanan. Amen. The wrath of God, number one, the reality, the reasons. Ano yung nagpo-provoke sa Diyos para magalit? Number one, those who oppose and reject the truth. Number two, those who obviously live in sin. Those who obviously live in sin. Yung kita mo talagang gara pala na, lantara na, ang kanilang kahihiyan, na ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan. Naku, grabe mga kapatid, lantara na yan. Wala na, ninong ko ni yung mga, mga santa, tawag noon? Yung mga, ang babae, yung Maria Clara. Maria Santa Clara na ngayon. Oo. Noon talagang ang mga, kahit hindi nag-aral, di nga, hindi nagsari, yung mga batanda noon. Huwag mo papalabas ang tuhod niya, ang ramdam nila na-rape na sila. Oo, ramdam nila nabusuhan na pag nakita ang tuhod. Ngayon yan malapit na mag-preach si Pastor Porto. Darating ang panahon! Band-aid na lang! Malapit mag-preach yun. Mambihirang yan. Darating ang panahon sa talagang tagbak na kasalanan ng mga babae. Magbaban-aid na lang. Kaya maagang kinuha ng Panginoon. Akalain mo yan? Masyado nagtipid sa damit? Di ka? Ngayon, yung yung pumapatay ng tao, tingnan niyo po, bagaman parang pelikula lang yun, pero totoo yun. Naglalakad pa ng madahan. Yung nakabaril, nakapatay, hindi yan talilis. Naglalakad lang yan. Para walang nangyari. Garapalan ngayon. Tapos ang Diyos matutuwa. Doon sa obvious na nabubuhay sa kasalanan, ang Diyos talaga'y galit dyan. Ngayon, legal ang sabungan, legal ang wedding. Tapos pa tayo magpo-post ng mga verses, binaban ako. Banan naman ako, 1 linggo. Bawal. At na marami daw, naiirita daw. Sino kayo naiirita? Baka yun. Baka sila. Pero yung mga bold, yung mga makamunduhan, walang kabawal-bawal doon. Yung mga computer, yung mga games na sugal, yung scatter ba yan? Yung sa manggagawa natin dito, na-scatter. Napuna ni Dante. Pangalay Tomas. Sabi ni Tomas, mang utak ng Tomas niya, pari-pariho yata. Nagalit ang Bisaya. Galit na galit kay Tomas. Magaling pa yung isa mabait. Kaso lang hindi maintindihan ang salita. Amat ninyo. At least mabait. Ayaw tatawanan, ingay naman. Hindi ka? Alam niyo po, kung babasahin natin yung Roma chapter 1, 21 hanggang 32, ang haba. Diyan lantara. Sige, pagtsaga natin. Sige, wag na. Isaiah 5:20. Saba nila na nagsisitawag na mabuti ay masama. At ang masama ay mabuti. Ngayon, hindi na dinidifference ang masama at ang mabuti. Di ka? Ano ikikaya sa hilamos? Kaya sa hugas, nakapangrip ng 3, huwag kang mag-alala. Kaya sa hilamos. Ang gaan lang ng treatment sa kasalanan para matutuwa ang Diyos dyan. Tama. Kaliwaan ang pangangaliwa. Kaliwaan na nga, kaliwaan pa. Rampat na rampat po ang kasamaan para ang Diyos ay matuwa. Obvious. Nung tayo naman hindi ligtas, ganun din naman tayo Di ka? Kaya biyaya tayo naligtas. Amen? Kaya tayo po'y magsumikap sa biyaya ng Diyos.
Tayo ay wag na maging contributor ng dilim at ng bulok sa mundo. Tayo ay maging asin at ilaw. Amen? Gawin ninyo, naoperahan na ang kamay, nasimba pa. Si Eloy nangangatal doon. May lagnat yata, pero nasimba pa rin. Yung iba naman, wala dito, malakas pa sa kalabaw. Bet wala din eh. Alam ang problema? Hindi ka contributor na maganda sa mundo. Ikaw ang nakukontributan ng masama sa mundo. Ang ilaw, nang i-impluensya, hindi na-impluensyahan. Si Utoy, bago umalis yan, nagpapapray sa akin. At ipinadidinig ko sa kanya ang payo habang ako nagpipray. Panginoon, tulungan niya po si Utoy, huwag gagaya sa masamang ginagawa ng kaklase. Doon ko dinadaan. Bukod pa yung pinagbabasa ko siya. Nakakatuwa yan, nasanay na bago umalis, nagpapapray. Kahit malilate na. Magandang ipinapaalala yan. Amen? Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Alam mga kapatid ngayon, wala nang masamang tinapay. Yan ang nakakalungkot sa ating lipunan ngayon. Wala nang masamang tinapay. Tama ba? Tapos sasabihin matutuwa ang Diyos? No way. Kaya nga may darating na po ang Diyos. Mga kapatid, totoo ito. Salamat ng Allah, di pa siya dumarating. Kailan nga kaya yon? Baka bukas. Paano kung bukas? O gangay ligtas na. Ha? Ano? Ako na muna. Ano na? Oo nga naman. Yan nga inaantay namin eh. Okay. Okay. So, those who oppose and reject the truth. Those who obviously live in sin. And then, let us say, those who only inform of godliness. Isa pa rin sa nakakagalit sa Diyos. Yung maka-Diyos naman, kaso lang forma lang. Those who only inform of godliness. May anyong banal, pero hindi naman totoo. Nakakagalit yan sa Diyos. Bakit? Ang Diyos naman hindi nadadaan sa anyo. Kaya nga sumasamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan, hindi sa anyo. Kaya mga kapatid, dapat pinaghahandaan talaga ang pagsamba. Hindi porke tayo naawit, nasamba tayo. Hindi tayo porke may hawak ng Bible, nasamba tayo. Tama? Talagang pinaghahandaan yan. Gaano tayo nagpakasiyasat sa Diyos? Bago tayo umaawit, bago tayo sa loob ng simbahan. 2 Timothy chapter 3 verse 5, ano sabi ng Bible? Na may anyo ng kabanalan, datapot tinanggihan ng kapangyarihan ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. But ayaw ng Diyos yan. Isa pang talata, anong kinuha natin? Matthew 15 verse 8 and 9. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Yan po ang matindi. Amen? Kumusta tayo? No? Ang Diyos ay hindi napaglalakuan. Ang Diyos ay hindi malilinlang. Ang Diyos ay hindi napagtataguan. Ang Diyos ay hindi napagkukublihan. Ang Diyos ay hindi napapagpaimbabawan. Kita nga niya tayo eh. Alam mo ba, para maging totoo? Sabihin mo, awa lang niya ang lahat. Ang gandang pakinggan ng isang pariseyo, mga panagsasabi, pero ang mas maganda pala sa Diyos yung sinasabing, Diyos ko, maawa ka sa akin. Isang makasalanan. Alam ba ang humility, ang katotohanan? Yung diwa ng kapakumbabaan sa presensya ng Diyos, yan ang katotohanan ng buhay na tinatanggap ng Diyos. So, wag tayong mababa sa paningin. Sa paningin muna ng Diyos. Maliwanag ko ba? Then last, una, the reality, the reasons, and then, siyempre,
the rescuer from the Father's wrath. Ang Diyos ay muhi. Kapag hindi ka pa ligtas, mga nakikinig, talagang ang Diyos ay galit sa kasalanan at makasalanan. Pero may rescuer. Tayo namang mga na-rescue na, praise the Lord. Amen? Maglingkod na lang tayo. Hindi para bayaran ng Diyos, kundi para pasalamatan ng Diyos. Hindi natin kayang bayaran ng Panginoon. Tayo nagpapasalamat na lang sa Panginoon. Okay. Una, the rescuer from the Father's wrath. Siyempre, Christ alone through His sacrifice. Christ alone through His sacrifice. Romans chapter 3, verse 25. Ano sabi diyan? Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag-loob. Yun. Ano ba salitang pangpalubag-loob? Na wala ang galit. Bakit? Sa magitan ng pananampalataya. Saan? Sa kanyang dugo. Upang may pakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na gawa ng dagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Mga batid, nahuhupa, nawawala ang puot ng Diyos sa dugo ni Kristong inosente. Kaya si Kristo lang ang nag-aalis ng puot ng Diyos. Sa aming mga nanonood, kapag hindi si Kristo ang iyong pupuntahan, mananatili ka sa puot ng Diyos. Pero kay Kristo, nahuhupa. Ano sabi doon? Napapahinuhod. Tingnan pa natin. 1 John chapter 2, verse 2 and 4. Na siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Siya, si Kristo yon. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan din naman. Yan ang paborito ng mga Armenian. Hindi lang sa atin. Ibig sabihin, hindi lang sa mga ligtas. Marami pang hindi ligtas. Sa buong sanlibutan, sa totoo na, maraming pinili sa buong sanlibutan. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng mundo'y maliligtas. But my point is, para maalis, mahupa, kahit tayong Kristiyano na, lagi tayo magpalinis sa dugo ni Jesus. Amen? Sa dugo ni Kristo. Bakit? Si Kristo lang ang kinalulugdan ng Ama. Verse 4. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo iniibig ng Diyos, umibig sa Diyos, kundi siya umibig sa atin na sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Pag sinabing nalubag na wala ang galit, si Jesus ang nag-aalis. Klaro ba? Verse 10. 1 John chapter 4, verse 10. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo. Nabasa ko na ba? Nabasa ko na. Verse 4, nabasa ko na din? Ano pang hindi ko nabasa? 2 verse 4. Okay, 2 verse 4. Nililito kasi ako ni Rinin eh. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sabi ko, huwag natin basahin yan eh. Yan, hamura tuloy tayo. Di ka? Mga kapatid, titiyakin natin tayo na kay Kristo. Okay, 1 Corinthians chapter 3, verse 10. Ayon sa biyaya ng Diyos na binigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo. Bit ka nun? Yes. Di ka alam, ba't nagkamali yata ako? Na tulad sa matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasalikan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit, ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Mga kapatid, ang ibig sabihin lang dito, isasalig talaga natin ang lahat kay Kristo para mawala ang galit niya sa atin. Walang iba, kundi dugo ni Kristo ang naghuhupa ng galit ng Diyos. Then last, the rescuer from the Father's wrath, Christ alone pa rin, through the Holy Spirit. Amen? Bakit? John 3, verse 3, verse 5 and 6. Unawain natin ito. Sumagot si Jesus sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang bigat niyan. Verse 5.
Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo, panganak ng tubig, at ang Espiritu ay hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Verse 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ibang kapanganak ng laman, ibang kapanganak ng Espiritu. Pero may same principle, parehong hindi galing sa atin. Tama? Yan, bakit ko sinabi yan? Sa kabinasa ang 15 and 16. Tingnan po natin ang 15 and 16. Upang sino man sumampalataya magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos ng libutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero hindi nauna ang 15 and 16. 3 verse 3 and 5 and 6. Bakit? Hindi mo ko talaga kayang manampalataya sa 15 and 16. Kung wala mo na yung 3 verse 3 and 5. Kaya mga kapatid, yung manampalataya at maalis ang puot ng Diyos sa atin, ay biyaya. Hindi nauna ang 15 and 16. Kung ang tamay nauna ang pananampalataya bago ang new birth, dapat for God so loved the world muna. Tapos accept, amen, be born again. Naintindihan niyo ba yun? Bakit? Hindi mo kayang manampalataya kung hindi ka muna binuhay. Therefore, ang pag-asa mo kay Kristo na maghuhupa ng galit ng Diyos sa atin, na sa Kanya lamang tinitingnan ng Diyos para mawala ang galit, pero paano ka mapapasa Kanya kung wala ang Holy Spirit? Maliwanag ho ba? Bakit? Tingnan po ang 1 Corinthians 1:18. Sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Di ka? Walang dating yan. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos atin ang naliligtas. Pagdating ng chapter 2, verse 10, tapos na tayo. Mas matagal pa report. Isang base Des. Okay. Sapagkat, saan yun? Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo. Mga kapatid, maaalis tayo sa puot ng Diyos sa magitan ni Kristo. Pero paano tayo pupunta kay Kristo? Sa pamagitan ng Espiritu Santo. Tama ba? Walang tatawag kay Kristo na Panginoon kung hindi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. So, mga batid, kung kayo iligtas na, purihin ang Panginoon. At kung ang marami hindi paligtas, mag-akay tayo ng kaluluwa. Amen? Mag-akay tayo. So, ito'y tunay. Ito'y tunay. Wala tang hindi tunay ang salita ng Panginoon. Praise the Lord. So, naintindihan mo ba? Reality, reasons, sure. Tayo po'y mag-pray. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na marami tunay na